Ang pag-uusapan naman natin sa araw na to guys, no, regarding naman sa mga kakaibang amoy or mababaho na amoy na naaamoy natin na isang babala pala na may witchcraft na malapit sa atin, no? Kasi kapag tayo nakakaamoy nitong mga mababahong amoy na ito, madalasan sa atin, iniisip natin normal na amoy lang, iniisip natin nagkataon lang, or iniisip natin guni-guni lang natin, o yung iba baka mamaya iniisip ninyo baka tinitrick lang kayo ng ilong niyo or baka nililinlang lang kayo ng ilong ninyo, no? Pero wala talaga kayong naaamoy, no? Naku, yun talaga ang gusto ng mga kaaway. Yun talaga ang gusto ni Satan, na baliwalain ninyo ang amoy na ito, kasi kapag binaliwala ninyo itong amoy na ito ay mabilis ang talab sa inyo, no? Kapag kayo unaware kayo dito, hindi nyo alam na ito ay spiritual attack pala or spiritual warfare pala, no? Inisign talaga para sirain tayo, para sirain yung spiritual life natin, sirain yung divine purpose natin. Kaya dapat tayo ng mga believers, maging maingat tayo dito dahil tayo talaga yung inaatake ni Satan, no? Kaya nga tayo, pinaalalahanan tayo sa Bible. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, crawls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Diba? Ang ibig sabihin dito, dapat daw ay maging matino tayo sa pag-iisip natin, maging mapagmatsyag or maging mapagmasib tayo sa paligid natin, kasi nakasaad dito, ang kalaban natin, si Satan or yung devil, ay gumagala sa paligid na parang umuungal na leon. Ang nakasaad dito, naghahanap daw siya ng mga tao na pwede niyang sakmalin. Tapos, ang sinasabi sa atin, labanan daw natin ito si Satan, no? Dapat maging matatag tayo sa pananampalataya natin. Dapat malaman natin na lahat ng mga kapatid natin sa pananampalataya sa mundong ito ay pari-parihas ang dinadanas natin, itong spiritual warfare na ito, no? Kaya tayo inaatake ni Satan kasi gusto niya mawalan tayo ng pananampalataya sa Diyos. Gusto niya sirain yung divine purpose natin. Gusto niya hindi natin marating kung ano man yung dinestin ni God na maging tayo, diba? Kaya dapat maging maingat tayo, no? At si Satan na ito, alam natin, marami siyang connection sa mundong ito. Ginagamit niya yung mga agents niya, particularly yung mga nag-aaral ng witchcraft, no? Para magsagawa sa atin ng mga rituals, magsagawa ng spells, diba? Ng witchcraft. Sinadyang gawin para ipahamak tayo, no? At isa sa paraan na ginagawa nila, kakast sa atin ng iba't ibang mababahong amoy. At ang mababahong amoy na ito ay hindi siya normal. Talagang sinadyang gawin ito para ipahamak tayo, para pinsalain tayo, no? Para sirain yung spiritual life natin. Yun talaga ang purpose nila. Kaya nagkakast sila nitong spells na to, no? Or itong rituals na ito, no? Kaya dapat nating malaman kung ano-anong klaseng amoy ba yung pwede nating maamoy na palatandaan pala or signs pala ng witchcraft na malapit sa atin, no? Number 1 na amoy dyan, kapag nakakaamoy tayo ng sulfur or in Tagalog, asupre, no? Ang asupre na ito ay well-known siya na ingredients pagdating sa mga demonic activity, no? At ang sulfur na ito ang main ingredients ng mga rituals na ginagamit ng mga witches or nag-aaral ng witchcraft. Ito ang main ingredients na ginagamit nila para magsagawa ng rituals laban sa atin ng mga believers, no? Kaya maging maingat tayo, guys, no? Kapag nakakaamoy tayo ng sulfur, tapos hindi naman natin alam kung saan nagmula ang amoy na yon, ay maaaring spiritual warfare yun, no? Kasi kapag itong amoy ng sulfur na naaamoy natin, maaaring ito ang magiging daan para pasukan tayo ng spirito ng takot, pasukan tayo ng spirito ng pagkalito, or di kaya para pasukan tayo ng spirito ng paghihirap. Makakaramdam tayo na parang nahihirapan tayo sa mga ginagawa natin. Ito ang magiging resulta kapag nag-manifest sa atin itong amoy ng sulfur na ito, no? Kaya dapat maging maingat tayo. Dapat naglilinis tayo lagi ng bahay natin, kasi alam naman natin itong mga witches na ito, kapag nagsagawa sila ng rituals, yung mga substance or yung mga sangkap na ginagamit nila ay ipinipray nila yan doon sa devil para magiging mas mabisa ang epekto nun sa atin. At sila ay nag-a-assign yan sila ng mga
evil spirits na siyang magpi-perform ng spells na yun laban sa atin. Kaya dapat maglinis tayo ng bahay natin. Hindi para maging komportable tayo, pero kailangan nating maglinis kasi alam naman natin na itong mga familiar spirits na ito maaaring nagtatago sa mga kasulok-sulukan ng bahay natin. Maaaring itong mga familiar spirits na inassign ng witches sa atin ay in the forms of mga ipis or di kaya yung mga maliliit na lizard, no? Pwedeng ganun ang form ng familiar spirit na sinisend nila sa bahay natin. At saka itong mga familiar spirit na to pwedeng magtago kahit sa ang sulok sa bahay natin, no? Kaya dapat naglilinis tayo palagi para maalis natin itong mga masasamang espiritu na ito, no? Kasi kapag hindi natin ginawa yan, maaaring mapahamak tayo, mapahamak yung divine purpose natin, masisira yung spiritual life natin, masisira yung prayer life natin, no? Kasi tulad nga ng nakasaad sa John chapter 10 verse 10, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly." Diba? Kaya nga, ang pinakaunang hakbang na gawin natin para ma-overcome natin, mapagtagumpayan natin kung ano man yung mga atake sa atin ng kaaway natin, ay dapat ay malaman natin or ma-identify natin kung ano yung mga strategy nila, kung ano yung ginagawa nilang kapahamakan sa buhay natin, no? Paano nga ba natin malaman na si Satan ay on the move sa buhay natin, no? Kasi tulad ng nakasaad dito ay he comes to destroy, di ba? Dumating lang siya para sirain tayo, no? Kapag tayo nakakaranas tayo ng mga losses sa buhay natin or nakakaranas tayo ng mga namamatayan tayo ng mga mahal sa buhay natin or nakakaranas tayo ng distraction, no? Kung saan party man sa buhay natin, ibig sabihin ay si Satan ay nagsasagawa ng mga hakbang sa buhay natin na pwede tayong ipahamak. At saka ang purpose ni Satan kung bakit niya tayo pinapahirapan, kung halimbawa nawalan ka man ng gamit mo, nag-decrease man yung financial stability mo, hindi naman siya interesado doon sa mga bagay na yon, hindi siya interesado doon sa pera mo. Kung sinisira man niya yung kalusugan mo or namamatayan ka man ng mahal sa buhay mo, hindi siya interesado doon sa mga pangyayari na yun. Interesado siya sa pananampalataya mo. Kaya nga ginagawa niya ito para alisin yung pananampalataya natin sa Diyos, para questionin natin si God sa lahat ng mga nangyayari sa atin, para sirain yung divine purpose natin. Kaya dapat maging maingat tayo, no? Para mapaglabanan natin si Satan, makatayo tayo or manatili tayong matatag sa pananampalataya natin para maipagpatuloy natin kung ano man yung dinestin ni God na maging tayo, no? At pangalawa naman, na amoy, na pwede nating maamoy na sign pala ng witchcraft, no? Kapag nakaamoy tayo ng bulok, halimbawa, nakakaamoy ka ng nabubulok na basura, nakaamoy ka ng parang nabubulok na karne, or nakaamoy ka ng maaasim na amoy, no, na hindi mo naman alam kung saan nagmula kasi wala ka namang basura sa loob ng bahay mo. Halimbawa, nagtapon ka naman ng basura, wala namang karne na pwedeng mabulok sa bahay mo, wala namang mangasim sa bahay mo dahil naglilinis ka naman pero nakaamoy ka ng maasim. Huwag ninyong baliwalain kasi maaaring spiritual warfare ito, no? Sa spiritual realm, ang amoy bulok na ito ay konektado siya sa kamatayan. So, ibig sabihin, kapag nakaamoy kayo ng bulok or nabubulok, ibig sabihin may taong nag-aaral ng witchcraft na gusto kang patayin, gusto kang ilibing, no? Kung nakarinig na kayo ng may mga ministries na gumagawa ng ganito, no, na yung mga personal items mo ay nililibing nila sa sementeryo, no? Maaaring ganito din ginagawa sa inyo nitong mga practitioner ng witchcraft, no? Na sinadya talagang gawin ito para patayin ka kasi gusto nila mawala ka sa mundong ito. Kaya dapat maging aware tayo dito, no? Kasi kapag hinayaan natin itong amoy ng nabubulok na ito ay nakaka-attract ito ng mas marami pang death spirit sa bahay ninyo kapag binaniwala ninyo ito, kapag hindi nyo alam kung ano ang gagawin nyo, no? Kapag nag-manifest ito sa inyo, makakaramdam kayo ng parang sobrang bigat yung katawan ninyo, makakaramdam kayo ng depression, makakaramdam kayo ng mental confusion, di ba? Yung pagkalito at saka bigla-bigla na lang pumapasok yung mga intrusive thoughts sa isip ninyo. Kaya dapat maging aware tayo dito, no? At saka, pangatlo naman na amoy, na pwede nyong maamoy na signs pala ng witchcraft na malapit sa inyo, no? Kapag nakaamoy kayo ng nasusunog na buhok or nasusunog na tela, no? Itong amoy na ito ay hindi random na amoy lang ito. Hindi ito nagkataon lang. Kung hindi,
ito ay maaring spiritual warfare, lalo na kung hindi mo naman alam kung saan nagmula yung amoy dahil hindi ka naman nagsunog ng buhok, nasa loob ka ng bahay, sarado naman yung bahay mo para makaamoy ka ng amoy sunog, no? Ito ay malinaw na palatandaan na may mga witchcraft practitioners na gumagawa ng ritual sa iyo, no? Maaaring gumagamit sila ng statua, gumagamit sila ng larawan mo, or di kaya gumagamit sila ng manika na magiging representative mo. Itong mga items na ito ay siyang nagre-represent sa iyo, no? At ang ginagawa nila dito sa mga bagay na ito ay sinusunog nila. Sinusunog nila ito para sirain ka. May mga nag-aaral ng witchcraft na gustong sunugin yung divine purpose mo, gustong sunugin yung spiritual protection mo, at gustong sunugin yung identity mo, di ba? Hindi ito coincidence lang, no? Kung hindi ito ay spiritual attacks, ito na design talaga para sunugin ka, sunugin yung confidence mo, sunugin yung pananampalataya mo, sunugin yung spiritual covering mo. Kaya dapat maging maingat tayo. Kasi kapag hindi natin ito binigyan ng pansin, maaaring mag-manifest sa atin itong mga bagay na ito, no? Kaya maging maingat tayo kapag in-ignore natin ito, hindi natin binigyan ng pansin. Kapag nag-manifest sa atin ito, talagang sigurado na yung spiritual authority natin ay magiging abo. Walang mangyayari sa atin spiritually kasi yung spiritual life natin magiging abo kapag in-ignore natin itong mga ganitong pangyayari sa buhay natin, no? Number 4 naman na mabahong amoy na pwede nating maamoy na sign pala ng witchcraft na malapit sa atin ay kapag nakaamoy tayo ng kandila. Yung kandila ay normal na amoy, no? Pero kapag halimbawa hindi ka naman nagsindi ng kandila, hindi mo alam kung saan ang galing yung amoy ng kandila na yon, ay ito ay isang sign ng spiritual attack, di ba? Ito ay malinaw na palatandaan na may mga witchcraft practitioner, nagkakast sila ng candle magic laban sa'yo, gumagawa sila ng rituals ng candle magic laban sa'yo, no? Kasama yung pangalan mo, kasama yung picture mo, or di kaya kasama yung mga personal items mo. Ibig sabihin nito, binabind ka nila sa will nila, ibinibigkis ka nila kung ano man yung kalooban nila sa iyo, di ba? Parang inaalis nila yung free will na binigay ni God sa atin. Maging sunod-sunuran ka na lang kung ano yung will nila sa buhay mo. Yan ang purpose kung bakit ginagawa nila ito, no? Kaya wag nating baliwalain ito. Baka mamaya iniisip natin normal na amoy lang ng kandila, pero hindi natin alam spiritual attack pala na talagang sinadya siya para tanggalin or para kalasin yung spiritual authority natin. Kasi alam naman natin, si Satan kapag gumagawa ng strategy yan, hindi ipapaalam sa atin, hindi niya sasabihin sa atin na ganito yung ginagawa niya. Kasi nga, di ba, napaka-clever nga niya. Gusto nga niya na ang isipin mo, hindi nakakapinsala yung mga amoy na naaamoy mo. Gusto niya ay inormalize mo kung ano yung naaamoy mo, no? Itong mga demonic forces na ito, hindi naman nila nirerespeto yung pagiging religious mo. Halimbawa, simba ka ng simba, hindi ka nila rerespetuhin dahil sa attendance mo doon sa church. Kung hindi rerespetuhin ka nila, kapag ikaw ay may spiritual na pangunawa, no? Kapag ikaw nakakaunawa ka kung ano ang ibig sabihin ng mga spiritual attacks na ito, ay rerespetuhin ka nitong mga demonic forces na ito, no? Kung nagbabasa kayo ng Bible, yung mga anak na lalaki ni Sceva, no? Si Sceva ay high priest. Yung mga 7 anak niya na lalaki, tinry nilang mag-cast out ng evil spirits doon sa tao, no? Ang sagot sa kanila nung evil spirit na sinubukan nilang i-cast out doon sa tao na yon. Anong sagot ng evil spirit? Jesus I know and Paul I recognize. Sabi nila si Jesus daw kilala nila. Si Paul daw ay kilala rin nila si Paul, pero ang sabi nila, but who are you? Sino kayo? Diba? Kasi sila nagka-cast out sila ng evil spirits na wala silang proper perception, wala silang authority, no? Ibig sabihin, hindi naman sila mananampalataya, hindi sila clothed ng full armor ni God, kaya hindi takot sa kanila yung evil spirit, no? Kasi tayo, kapag wala naman tayong spiritual perception, wala tayong spiritual na pangunawa, or wala tayong pananampalataya sa Diyos, wala tayong authority spiritually, hindi natin madidefeat itong dark forces of evil na to, itong mga evil spirits, mga demonic spirits, hindi kailanman natin madidefeat ito, no? Kapag wala tayong authority spiritually, no? Kaya kailangan talaga ay maging firm tayo sa pananampalataya natin sa Diyos, at kailangan lagi nating ini-strengthen yung spirits natin kay God para magkaroon tayo ng authority spiritually, no?
At saka, 5 naman na mabahong amoy na pwede nating maamoy na ito pala ay signs ng witchcraft na malapit sa atin kapag nakaamoy tayo ng dumi, 'di ba? Especially dumi ng aso, dumi ng pusa, no? Ang ibig sabihin lamang nito ay may mga practitioner ng witchcraft na naglalagay ng dumi ng aso sa isang bote kasama ang pangalan mo, kasama ang larawan mo, kasama ang mga personal na items mo, no? Ang dinesign talaga itong rituals na ito para baliktarin ang buhay mo, para magiging basura ang buhay mo. Mag-ingat tayo kasi kapag nag-manifest itong rituals na ito, itong rituals ng dumi ng hayop na nilagay sa bote kasama yung mga personal items mo or kasama yung picture mo, kasama yung pangalan mo, makaka-experience ka ng kapagalan sa pag-usad mo sa pagdating sa spiritual na bagay, magdadala ng bad luck sa buhay mo, at saka maghahatid ng mga dagok sa buhay mo ito. Kaya dapat malaman natin ito, no? Dapat maging aware tayo dito kasi ito ay malinaw na palatandaan na may isang tao na nag-aaral ng witchcraft na kinikurse niya yung progress mo, kinikurse niya yung pag-usad mo or pagsulong mo, 'di ba? Para mawalan ka ng progress, ma-stuck up ka kung ano man yung mga ginagawa mo. Hindi ka magkaroon ng growth. At saka kinikurse niya yung favor mo. Halimbawa, kasi tayo na mga believers, 'di ba? Favored tayo ni God. Pwede tayong makakatanggap ng favor mula sa ibang tao. Kapag may gumagawa ng ritual sa iyo ng dumi ng aso, ay yung favor na dapat na matatanggap mo ay hindi mo kailanman ma-experience ito. At saka, isa din sa purpose ay kinikurse nila yung destiny natin. Kung ano man yung magiging kapalaran natin, kinikurse nila kapag sila ay nagsasagawa ng mga rituals na to. Kaya dapat maging aware tayo dito para yung buhay natin ay hindi maging basura. Yung halimbawa itong spiritual attack na to nangyari sa atin kasi wala tayong protection. Kasi binaliwala natin, hindi natin pinansin na itong spiritual attack na ito. Ang mangyayari sa atin ay magkaroon talaga tayo ng stagnation, walang progress. Tapos, ang mga opportunity sa buhay natin ay maglaho na lang ng parang bula. Tapos, yung mga relationships natin ay bigla na lang mag-asim. Yung relationship natin sa kapwa natin or sa mga kapartner natin ay bigla na lang mag-iba. Yung pakikitungo nila sa atin, no? At saka, makaka-experience tayo na parang yung prayer natin ay yung binablock yung prayer natin, no? Ganito ang mangyayari sa atin, kaya dapat maging maingat tayo, maging aware tayo regarding sa mga bagay na ito, no? Pang-anim naman na mabahong amoy na pwede nating maamoy na isa pala sa sinyalis ng witchcraft na malapit sa atin ay kapag nakaamoy tayo ng ihi or di kaya ammonia, no? Kasi itong ammonia na ito at saka itong amoy panghi na to, itong amoy ng ihi ay iisa lang ang amoy, no? Ang amoy na ito ay isang matinding spiritual warfare. 'Di ba? Itong amoy panghi na ito isang matinding spiritual warfare, no? Kasi ibig sabihin lamang nito, kapag nakaamoy ka nito ng amoy ihi or amoy ammonia, ibig sabihin may gumagawa ng domination spell sa'yo. May tao na gustong mangibabaw sa'yo. Kapag nag-manifest itong domination spell sa'yo, ibig sabihin may mga nag-aaral ng witchcraft na gustong kontrolin yung decision makings mo, gustong kontrolin yung choices mo sa buhay, gustong kontrolin yung will mo, di ba? Tsaka gustong kontrolin yung spiritual authority mo. Kapag nakaka-experience ka ng amoy na ito, ay ibig sabihin may tao or may nag-aaral ng witchcraft na gusto ko nang ariin, gusto ka niyang angkinin para may magsusunod-sunuran ka sa kanya kapag nahawakan ka na niya kasi nga inignore mo itong rituals na to, itong spells na to, wala kang ginawa na paraan para ma-deliver mo yung sarili mo dito, di ba? Nag-manifest tayo itong domination spells na to. Makaka-experience ka ngayon ng parang nahihirapan ka na mag-desisyon para sa sarili mo. May experience mo ngayon na kung ano man yung sinasabi sa'yo ng mga toxic na tao ay magsusunod-sunuran ka na lang. Yun ang may experience mo, no? Kaya dapat alam natin kung ano ang gagawin natin kapag tayo ay nakaka-experience. Ganitong amoy, huwag nating baliwalain kasi ito ay malinaw na palatandaan ng spiritual attack sa atin ng kaaway natin. Pang-pito naman na mabahong amoy na pwede nating maamoy na ito pala ay signs ng spiritual attack sa mga buhay natin kapag nakaamoy tayo ng vinegar o di kaya suka, no? Nang wala namang pinagmulan kasi hindi ka naman nagluto ng paksiw, hindi ka naman nagbukas ng lagayan ng suka mo para mangamoy suka yung buong bahay mo.
di ba? Para makaamoy ka ng suka, no? Ang ibig sabihin lamang nito, kapag ito ay naaamoy mo, may mga practitioners na nagki-create na sour jars laban sa yung ibig sabihin, yung container na yon ay pinupuno nila ng suka, tapos kasama yung pangalan mo, kasama yung larawan mo, or di kaya kasama yung mga personal items mo, at ang rituals na ito ay talagang intentional siya, ginawa siya para masim yung buhay mo. Halimbawa, nakaka-experience ka ng mga magagandang bagay sa buhay mo ngayon. Kapag nag-manifest sa'yo itong rituals na ito, mag-asim lahat ng mga pangyayari sa buhay mo. Lalo na yung halimbawa, may karelasyon ka, magiging maasim na yung pakikitungo sa'yo ng karelasyon mo. Hindi na siya sweet sa'yo. Tina-target din ito yung health mo. Gusto nila magkaroon ka ng sakit, di ba? Gusto nila bigyan ka ng sakit, kaya nila ginagawa ito, no? At saka tina-target din nila nito yung finances mo. Gusto nila mag-decrease yung financial status mo. Gusto nila mag-decrease. Tina-target din nila yung peace mo, di ba? Ito ang purpose nila kung bakit ginagawa nila yung sour jars na yun, no? Kung hindi mo alam na ito ay spiritual attack pala, ay talagang wawasakin ka nitong rituals na ito, no? Pag tayo ay ginawa ng rituals na ito, itong sour jars, ay aasahan na natin na kapag nag-manifest ito sa atin, makaka-experience tayo na yung mga magagandang bagay na nangyayari sa atin ay mabaliktad, magiging masamang bagay na yun. At saka halimbawa, may mga kaibigan ka na mga friendly, mga sweet na mga kaibigan, bigla na lang maging masungit yung mga kaibigan nyo, bigla na lang mag-asim yung pakikitungo nila sa inyo, at saka yung mga sweet na experiences mo, kung ano man yung mga magagandang experience mo sa buhay, ay mag-aasim lahat yan. Yung finances mo ay bigla na lang mag-decrease, or di kaya mawala sa'yo. Yan ang magiging epekto talaga kapag itong amoy na ito ay ini-ignore natin, na akala natin normal na amoy lang kasi amoy suka lang naman, diba? Normal na amoy suka, pero hindi natin alam, ito ay spiritual warfare pala na likha ng mga kaaway natin, na talagang dinisign nila para sirain tayo, at dinisign nila para mag-slow down tayo, no? Or para mapahamak tayo, no? Kaya dapat maging aware tayo regarding sa mga pangyayari na ito para hindi tayo tuluyang mapahamak, no? Pangwalo naman na amoy ay kapag nakaamoy kayo ng amoy amag or mamasa-masa, kapag naka-experience kayo nito ng amoy amag or inaamag yung mga gamit niyo or mamasa-masa, ito ay experience ko ito sa kasalukuyan. Yung bahay ko na tinitirhan ko, nagmo-moist lahat, no? Pati bintana, pati pati walls, pati yung sahig, nagmo-moist, no? Tsaka ko lang napag-aralan na ito pala ay spells. Ito ay rituals pala na likha ng mga kaaway, no? Itong amag na ito ay dinisign talaga yan para i-consume yung blessings mo, para amagin yung spiritual life mo, para walang mangyari sa'yo. Yun talaga ang purpose nila kung bakit nagkakast sila ng ganitong spells, no? Spells ng amag, no? Talagang dinisign talaga itong spells na to para sirain ka, para talagang ipahamak ka, no? Kaya dapat maging aware tayo dito, kasi kapag hindi tayo aware sa ganitong klase ng spells ay magmo-multiply pa naman ito, dumadami. Kaya nga nung kailan lang naglinis ako, puro pala amag yung mga patungan ko ng mga gamit. Kahit kakalinis mo lang, mamaya-maya may amag, ayun pala negative energy, talagang intended pala yun para sirain ka, para yung blessings mo, makukonsume nila yung blessings mo, di ba? Walang mapuntahan yung blessings mo kasi mauubos at mauubos yung blessings mo. Yun ang purpose kung bakit nagkakast sila ng spells ng ganito, nagkakast sila ng rituals ng ganito, no? At saka kapag tayo nakaka-experience ng ganito, pwede nating i-reverse sa kanila sa pamamagitan ng prayer, no? Pwede nating ibaliktad sa kanila yung ganitong pangyayari. Turuan ko kayo kung paano mag-pray. Sasabihin nyo, I return all this moldy, stagnant energy to its own sender because it does not belong to me. All this corruption is sent back to its source by the power of Christ's blood in Jesus' name. Pwedeng gano'n, no? Para kung ano man yung kinas nila, ano man yung isinend nila sa inyo, babalik sa kanila, mababaliktad ang pangyayari sa kanila, ang talab, hindi sa atin, no? Kaya dapat lang talaga malaman natin kung ano ang ibig sabihin nitong mga mababahong amoy na kinakast sa atin ng mga kaaway natin, hindi natin alam na spiritual attack or spiritual warfare pala. Number 9 naman na kakaibang amoy na pwede nating maamoy na sign pala ng witchcraft ay kapag nakakaamoy tayo ng perfume or di kaya body odor, no?
Kapag nakaamoy kayo ng perfume, ano ang iisipin niyo? Normal na perfume lang. Akala ninyo may mga tao lang na gumagamit ng perfume, no? May mga tao na mahilig sa perfume, kaya nakakaamoy tayo ng perfume kahit saan tayo. Pero hindi natin alam na spiritual attack pala ito. Or di kaya, lagi kayong nakakaamoy ng mga tao na amoy putok, di ba? Mga mababahong tao. Halimbawa, nasa bahay kayo, wala namang may putok sa bahay ninyo, pero naamoy nyo yung amoy putok, o kahit nasa labas kayo, ako, experience ko to palagi, no? Lagi akong nakakaamoy ng perfume, lagi akong nakakaamoy ng putok sa mga tao sa labas, no? So, ito palang amoy na ito ay spiritual warfare pala ito, no? Ito pala ay malinaw na palatandaan na mayroon palang nagkakas ng love binding spells laban sa akin, no? Ibig sabihin, may mga tao na gusto kang i-bind, gustong i-bind yung sarili nila sa iyo, 'di ba? Dapat maging maingat tayo dito kasi kapag nag-manifest itong spells na ito sa atin, makaka-attract tayo ng mga negative na tao sa buhay natin, makaka-attract tayo ng mga toxic na tao sa buhay natin, makaka-attract tayo ng toxic relationship sa buhay natin. Tapos, makaka-attract tayo ng oposisyon sa lahat ng ginagawa natin. May mag-uupos sa atin, may sumasalungat sa mga ginagawa natin. Kaya pala ako, nakaka-experience talaga ako ng oppositions. Kahit sa pagtitinda ko, may nag-uupos sa akin. Kahit dito sa ginagawa ko, no, nagpipreach ako ng mga salita ng Diyos. Maraming oppositions. Yun pala, may nagkakast pala ng love binding spell sa akin kasi gusto pala nitong mga nag-aaral ng witchcraft na ito. Puro mga toxic na tao yung maa-attract ko. Gusto pala nila ay wala akong maa-attract na mga divine na tao sa buhay ko. Hindi ako magkaroon ng divine helper, no? Kaya dapat maging maingat tayo dito sa witchcraft na to. Dahil kung hindi talaga mapapahamak talaga tayo, kasi ako, kahit ako man sa sarili ko, no? Nalilito ako kung bakit maraming opposition, marami namang nagpipreach ng mga salita ng Diyos, pero ako talaga higit sa lahat, ako ang may mga pinakamaraming oppositions, no? At saka, mula talaga ng ipinanganak ako, hindi ako nakaka-attract ng mga divine partner sa buhay ko, as in, malayong malayo sa akin yung mga makadiyos na mga tao, no? Talagang wala akong na-attract na ganun. Gawa pala nung love binding spells na kinakas sa akin ng mga kaaway ko, no? Sana guys, mapag-aralan natin itong mga bagay na ito at alam natin kung ano ang gagawin natin, no? Pero tayo, na mga totoong anak ng Diyos, huwag tayong mag-alala kasi tayo, protected tayo ni God, diba? Tulad na nakasaad dito sa Bible. Sabi sa Deuteronomy chapter 28, verse 7, "The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before you. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways." Yan ang pangako sa atin ni God, no? Kapag tayo totoong anak ng Diyos, true follower tayo ni Jesus Christ, ay hindi tayo pababayaan ng Diyos, no? Nakasaad din dito sa Joshua chapter 1 verse 9, "Have I not commanded you? Be strong and courageous, do not be frightened, do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Diba? Sabi sa atin ni God, huwag tayong matakot dito sa spiritual attack na to, no? Itong witchcraft na ito, ay talagang ma-experience natin ito bilang mga believers. Talagang hindi talaga hayaan ni Satan na magiging smooth yung ang mga ginagawa natin, no? Pagdating sa divine purpose natin, talagang may mga spiritual attacks talaga tayong mararanasan, pero huwag tayong matakot kasi ang nakasaad dito, sabi ni God ay huwag daw tayong matakot, diba? Sabi niya sa atin, maging malakas tayo at maging matapang daw tayo, huwag tayong matakot at huwag tayong madismaya kasi siya na Diyos natin. Kasama natin siya kahit saan man tayo magpunta. Yan ang promise ni God sa atin, panghawakan natin ito, no? Kaya sa halip na matakot tayo, labanan natin itong mga kaaway natin, no? Dapat alam natin kung ano ang gagawin natin, alam natin kung paano sila i-rebuke, alam natin kung paano natin baliktarin yung mga ganitong rituals na ginagamit nila or no, ganitong spells na ginagamit nila sa atin. Alam natin kung paano i-reverse, kung paano ibalik sa kanila, no? Sana guys, no? Magkaroon tayo ng pag-unawa, magkaroon tayo ng understanding na porkit nakakaamoy tayo ng mga kakaibang amoy, ng mga mababahong amoy, at nino-normalize natin itong mga ganitong amoy, ang hindi natin alam. Doorway na pala ito para mapahamak tayo, para pasukan tayo ng mga kaaway natin kung ano-anong mga spirits yung ikinakas nila sa atin. Kaya dapat maging aware tayo. Dapat alam natin ano ang gagawin natin kapag nakaka-experience tayo ng ganitong spiritual warfare, no? So,
So, yun lang naman yung aking ma-share sa inyo sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!